Breaking news. Breaking news. Kasado na daw ang tanggalan at balasahan sa hanay ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Dahil saan? Dahil saan? Doon sa kapalpakan nilang ginawa sa Sabina Shoal or Escoda Shoal na pinabilik nila ang barko ng Philippine Coast Guard na Teresa Magbanwa na walang nagbabantay o wala man lamang kapalit. Talagang malaking kapalpakan talaga yun, no, sa hanay ng Armed Forces at sa lahat ng kinaukulan nangangasiwa sa West Philippine Sea. Kaya nga napansin na ng taong bayan, no, kaya nagrally na sila na ibig sabihin na concern ang mamamayang Pilipino sa West Philippine Sea. Kaya nga napansin na ni President Bongbong Marcos, no. So talaga mayroong tatanggalin at babalasahin sa hanay ng Armed Forces. Okay? So itong ating bibigyan ng reaction video, ha. Suggestion, komentaryo o criticism kung ano-ano naman diyan. So pwede rin naman kayo magbigay ng komentaryo diyan sa baba kung ano yung mga nasa loobin nyo. Okay? So itong pops. Kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, paki-subscribe din kay Summit Media Philippines. So, itong video na to, sa kanya to. So, bibigyan lang natin ng reaction video to, komentaryo. So, please paki-subscribe din sa kanya. Okay, no? Umpisa na natin. Kung talagang may tatanggalin at babalasahin sa hanay ang Armed Forces of the Philippines. Hindi maiwasang maglabas ng sama ng loob ang mga nakararaming Pilipino sa pagdismaya ng mga ito dahil sa pag-withdraw na nag-iisang sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal na BRP Teresa Magbanwa. Marami ang nanghihinayang sa mga naging desisyon na ito ng mga ahensya ng gobyerno na may saklaw sa nasabing atol na inaagaw naman ng China, lalong-lalo na ang pamunuan ng National Task Force of the West Philippine Sea at ng Philippine Coast Guard sa kabila ng mga ipinapangako nito na kontrolado pa rin nila ang buong sikat ng Shoal sa kabila ng wala nang natitirang presensya kahit na nag-iisang barko ng Pilipinas. Hati ang mga naging sentimento ng taong bayan kung ikukumpara naman sa mga nasasabi ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard na ayon sa kanila, tama lang na i-pull out ang nasabing sasakyang pandagat sa gitna ng Escoda Shoal dahil kung tutuusin, ang misyon nito noong Abril ay magpatrolya lamang sa bisinidad ng Sikat Tomas Shoal at hindi ito manatili doon ng mahabang panahon. Kaya nga, pwede naman i-pull out yung barko na yun eh. Pwede naman i-pull out, pero parang ito sa palagay ko, ang pagkakamali o kapalpakan dyan, pinull out nila na wala man lamang kapalit. Ayun ang dahilan dyan. So, ayun ang sinasabing kapalpakan. Kaya ayon sa pamunuan ng National Task Force on the West Philippine Sea, wala dapat ipangamba ang taong bayan sa pag-pull out nito ng presensya ng Pilipinas sa Escoda at hindi ito rason para pangunahan ng mga mamamayan ang kanilang mando sa paghawak sa issue sa Spratly Island. Pero talagang hindi mapigilan ng mga Pilipino ang bugso ng damdamin dahil ayon sa mga ito, nagpapalusot lamang ang gobyerno sa mga ginagawang kapalpakan nito sa paghawak sa Escoda Shoal at dapat raw tanggapin na ng pamunuan ng sandatahan lakas ng Pilipinas na hindi na nila ito kontrolado ang nasabing atol na matatagpuan 139 na kilometrong layo mula sa pinakamalapit na pampang ng Palawan. O tignan nyo talagang nagrally na. Nagrally na yung taong bayan Talagang nakisampat na sa nangyayari sa West Philippine Sea. Tsaka doon sa Escoda Shoal talagang concern ng mamayang Pilipino, no. Maski tayo, 'di ba? Maski ako Kasi nga napaka-init na issue to. At saka sa atin yan sa Sabina Shoal nasakop ng ating EEZ. O kumbaga sakop ng teritoryo ng Pilipinas yan.
So dapat talaga alagaan niya ng ating mga kinaukulan. Ngayon, kaya nga nagkaroon ng kapalpakan, so talagang magagalit talaga at talagang magagalit talaga ang mga taong bayan sa mga ganyang desisyon na sobrang kapalpakan o sobrang kabubuhan. 'Di ba, nakakabuwisit talaga, no? Maging ang pamunuan ng Malacanang sa ilalim ni Presidente Marcos Jr. ay kinakatok ito ng sambayanang Pilipino dahil naging marupok ang mga ito sa pakikiharap sa pwersa ng China. Tama. Gayong hindi naman malayo ang kakayanan ng Pilipinas na pigilan ang mga pangharas na ginagawa ng mga Chino sa tropa ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Pero ang presidente na mismo ang nagutos na i-withdraw na ang nag-iisang barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanua sa Sabina, alang-alang sa kaligtasan ng mga crew at personnel nito dahil sa namumuong sama ng panahon sa katubigan ng Timog Silangang Asya. Isa pa sa isinangalang-alang ng Pangulo ang kawalan ng sapat na supplies at maiinom na malinis na tubig para sa mga crew at personnel ng nasabing sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard. Ipinangako nito na magpapatuloy ang pagpapadala ng Teka. Kaya nga nagutom ang mga crew ng Teresa Magbanua dahil nga wala naman mga nagre-resupply. Nagdadala ng mga pagkain sa kanila. So kasi nga hinaharang ng mga Chinese, okay, ng mga China Coast Guard. Hinaharang sila para magutom ang mga crew ng Teresa Magbanua. Ganon ang style ng ng mga incheck. So pero itong ang pagkakamali kasi, bakit hindi nagpasama? Di malaman nagpasama sa ating mga friendships na bansa na malalakas para naman makapag-supply ng pagkain. Sana hindi nagutom yung mga crew. 'Di ba, no? So sa akin pananaw lang, dapat kahit isang beses lang samahan ng nagpasama sa US Navy. Parang sa ganun, tuwing magre-resupply lang, para hindi naman magutom yung mga tao dun na nagbabantay sa Escoda Shoal. Talaga malaking kapalpakan, diretso pa natin. Ang mga barko mula sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kabilang na dito ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at mga barko mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. At balita pa nga na nasa Tignan Tomas Shoal na ang mga sasakyang pandagat ng pinagsanib pwersa ng pamalaan na ipinalit sa BRP Teresa Magbanua. Ito'y ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Rear Admiral Armand Balillo. Pero hindi ito kinumpirma ni Ray Powell, isang retired US Air Force, ang mga barko ng Pilipinas sa Escoda dahil wala ito sa mapa ng AIS. Sa nalalapit na cabinet meeting sa Malacanang sa susunod na linggo, magkakaroon ng malalimang pag-uusapan ang lahat ng mga opisyalis ng gobyerno na sangkot sa paghawak ng mga issue sa West Philippine Sea. Tama. Ayon sa Special Assistant to the President na si Antonio Ernesto Lagdameo Jr., isa ito sa mga prioridad ng gobyerno ang mapag-usapan ang tungkol sa nangyaring insidente sa Escoda Shoal. At ito'y ayon sa mga hinaing ng taong bayan na mapanatili ang 100% ang pagkontrol ng Pilipinas sa nasabing atol sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Lagdameo, isasabay nila dito ang pagdalaga sa ibang mga opisyalis ng Armed Forces of the Philippines na mga ngasiwa sa pagbabantay sa ating mga teritoryo sa South China Sea. Ayon sa mga naging payag ng ilan sa mga malalaking media dito sa Pilipinas, magkakaroon ng balasahan sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Base na rin sa naging tugon na ito ni Mr. Lagdameo. Hindi pa kumpirmado ito pero inaabangan nila ang mangyaring press briefing ng Pangulo sa darating na Miyerkules, September 25. Yan magkakaroon daw ng balasahan sa hanay ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense dahil nga doon sa kapalpakan na ginawa nila noon sa Sabina Shoal. So abangan natin to mga guys. I-anunsyo daw ni President Bongbong Marcos ang sinong tatanggalin at babalasahin doon sa mga nangangasiwa sa West Philippine Sea. Abangan natin to mga guys, magandang balita to. Kung sino ang aalisin o tatanggalin o kung sino sisibakin,
Wow, kakahiya. Para beripikahin ang mga naging payag ni Lagdameo. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo mga guys ha. So nakita nyo naman na talagang merong tatanggalin at babalasahin sa hanay ng Armed Forces. Abangan natin to. Okay no, so hanggang dito na lang tayo mga guys no. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay?